Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida dito ho sa panukala po ngayon ni Senator Erwin Tulfo na tanggalin na po ito hong 4-piece mga kabida. Ito hong financial assistance para dun po sa mga mahihirap nating mga kababayan para lang po makapag-aral yung kanilang mga anak At palitan na lang daw mga kabida ng pangkabuhayan package alright, or assistance. Okay, instead na financial assistance intended for the education sa mga kabataan po ng mga beneficiaries po ng 4-piece, palitan na lang daw ito ng pangkabuhayan para at least long lasting para mga kabida. Kung ikukumpara dito ho sa current setup po ng 4-piece. Ito, babasahin ko lang po itong balita mula sa abante.com.ph. Ang kanilang headline po dito, Erwin Tulfo, tanggalin ang 4-piece, pangkabuhayan ang ibigay. Ayan. Alright? Sa halip na parang limos ang ibinibigay ng pamahalaan sa mga may hirap buwan-buwan sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece, pangkabuhayan na lang ang ibigay. Ito ang mungkahi ni Senate Social Justice, Welfare and Rural Development Committee Chairperson Erwin Tulfo para matuldukan at hindi na maabuso ang programa ng iilan. Sinabi ni Tulfo, maging ang ilang miyembro ng 4-piece na nakausap niya noong siya ay kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nagsabi sa kanyang mas mainam na kabuhayan ang ibigay sa kanila sa halip na ayuda. Okay? Masakit din daw kasi sa kanila na marinig na mga tamad, pabigat at hindi sila nakakatulong sa bansa, sabi ni Tulfo. Pag binigyan mo kasi sila ng puhunan, may magiging ambag sila sa ekonomiya kahit na magtayo lang sila ng maliit na mga karinderya o sari-sari store o pagbenta ng anumang bagay online. Dagdag ni Tulfo. Ayon pa sa senador, unfair din naman kasi doon sa mga low wage earners tulad ng mga sikyo, janitor o katulong na hindi magkasya ang sahod pero walang buwang-buwang ayuda sa gobyerno tulad ng 4-piece dahil hindi sila qualified. Ani Tulfo, imumungkahin niya ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian kapag magkita sila para sa usaping ito. Alam ko, noon pang pag-upo pa lang ni PBBM na poverty mitigation ang isa sa mga prioridad ng administrasyong ito. Pero sa question is, paano saad pa ng baguhang senador? Ano po? Ayan. So, yun po mga kabida, Actually, maganda yung kanyang mungkahi po, na instead na cash ang ibibigay po mga kabida, dito ho sa mga beneficiaries po ng 4-piece, sa halip, ito na pong pangkabuhayan package po, ang ibibigay po sa kanila po mga kabida para at least long-lasting yung ibibigay po na assistance dito po sa mga beneficiaries po ng 4-piece po mga kabida Kasi pag pera mga kabida kadalasan po napupunta po mga kabida doon po sa hindi po klaro at wala ho sa purpose na paggastusan po ng pera po mga kabida mula sa 4-piece. Okay? Minsan, yung pera na intended supposedly doon ho sa pag-aaral po ng mga bata, napupunta po sa kahit ano-anong bisyo po ng mga beneficiaries po mga kabida. Ang iba, nagpaparlor. Pagkatanggap po nila ng kanilang assistance, Ang iba, sinusugal lang po, Ang iba, ginawa pong pambili po ng inumin at pulutan, ng mga beneficiaries. Kaya maraming mga kabataan po na hanggang ngayon ay hindi po nakapag-aral,
mga kabida. Ang iba po, drop out. Okay? Nag-aaral lang po sa umpisa, pero kinalaunan po, nag-drop out. Kasi, wala na po sa purpose, wala na po sa intention, yung financial assistance na binibigay po ng gobyerno doon mismo sa mga beneficiaries. Mas mainam po itong negosyo package. Kasi makikita talaga natin mga kabida na pag once na matatanggap po ito ng beneficiary, talagang gagamitin talaga ito, mga kabida, At makikita po natin na magkakaroon po siya ng pangkabuhayan po, mga kabida. At long-lasting ito kaysa dito ho sa monthly na wala hong pinagkaiba po mga kabida sa mga binibigay po na ayuda doon po sa mga qualified beneficiaries po, Okay? Ilang araw lang po yun. 2, 3 araw. Yung matatanggap po na financial assistance mula sa 4Ps, ubos na po yan mga kabida dahil sa kahit anong pinaggagastusan po nila dito, Okay? Ako, positive po ako dito sa mungkahi po ni Senator Erwin Tulfo po, na mas doable po ito, mas feasible po ito mga kabida, para po sa mga kababayan po nating mahihirap po. Okay? Aside po dyan, na long-lasting, makakatulong din ito mga kabida sa ekonomiya po, Mantakin nyo, magnenegosyo yung mga kababayan po natin, ito pong mga 4Ps members, Okay? Kung sila lahat po mga kabida, mabigyan po ng negosyo package. Diba? Maganda yung takbo po ng komunidad. So, posibleng bababa po mga kabida yung poverty rate po natin kasi may income na kasi. Okay? Kung hindi man stable yung income, at least merong income. May tatanggapin ang mga beneficiaries araw-araw po, Kasi kikita po itong mga beneficiaries po araw-araw po mga kabida, Okay? Hindi po buwan-buwan. Araw-araw po ito. Okay? Yung kanila pong tanggap po ng pera po, income mula sa kanilang negosyo. Pero ang tanong dyan, paano po nila i-screen po yun? At paano po masiguro po mga kabida na yung negosyo na ibibigay po ng gobyerno ay sustainable? Baka ilang araw lang po yan, wala. Bankrupt na po mga kabida. Kasi hindi po na-sustain yung kanilang negosyo, Okay? So, alam mo, matrabaho talaga ito, Kailangan po talaga ng masinsinang pag-aaral po mga kabida bago po ito ipatupad, Okay? Pero in the meantime, while pinag-aralan po ito mga kabida, sustain muna natin ito pong 4Ps. Kahit na alam po natin mga kabida na hindi po nasi-serve ang purpose nito, sa mga kababayan po natin. Pero meron naman po tayong nakikita po mga kabida na successful po, sa kanilang buhay, lalong-lalo na ito hong mga kabataan nakapagtapos po sa kanilang pag-aaral po mga kabida dahil sa assistance mula sa gobyerno, ito pong 4Ps program mga kabida. So, yan na po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin ho dito? Sang-ayon ho ba kayo dito sa mungkahi po, ni Senator Erwin Tulfo na palitan na lang po itong financial assistance na 4Ps at sa halip, negosyo package na lang po ang ibibigay po natin doon po sa beneficiary po mga kabida, okay, ng gobyernong Marcos. Okay? Para po sa inyo, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.